Dapat lang po talagang palalimin at ituloy ang mga investigasyong ginagawa ng Senado sa mga operasyon ng POGO, mga Chinese national na nagpapakilalang sila negosyante o nagtatrabaho sa Pilipinas na pinapasok dito sa bansa noong nakaraang taon pa na posibleng may kinalaman sa mga illegal activities at pag-iispiya dito sa Pilipinas dahil naman ang China ang siyang mga pong nananakop ng aagaw ng ating teritoryo sa West Philippine Sea at iba pa. Kasi nakita na sila sa Bicol, may mga barko na nagpunta sa Tawi-Tawi, karagatan ng Tawi-Tawi na warship ng China. At itong POGO dito sa Metro Manila at sa buong Luzon, especially dyan sa Tarlac na pinagdududahan yung Mayor Go ng Mayor ng Bamban, Tarlac. Kaya dapat palalimin. Paano naging mayor yan? Siya ba'y protector ng mga Chinese national? Kaya may mga company na itayo dyan sa Tarlac at mga Chinese national na nakakaduda ang mga dokumento. So, kailangan tulungan natin ang ating Senado. Ang Bureau of Immigration, galaw-galaw naman kayo dyan. At saka NBI, Department of Justice. At saka Philippine National Police. Sana hindi kayo natutukso sa pera kasi itong mga Chinese national na ito mukhang pera ang pinapairal kaya sila nakakapasok sa airport at pag nandito kahit walang dokumento nakakapagtrabaho at nakakapagtayo ng kunwari negosyo. Pag ang mga ito ay espiya ng People's Liberation Army o ng Chinese government, naloko na. Ang laking problema natin ito. Kasi ilang taon na sila rito. Nung nakaraang gobyerno, baka nakonsinte, winelcome sila na magtrabaho dito. So, bali, ilang taon yan? 6 na taon yung nakaraang gobyerno. Ngayon, 2 taon ang ating pamalan. Ngayon lang nabubuko. Nakakabukuhan na mayroon hong posibleng dayuhang nag-iispiya na. So, malawakan ng galaw ng China. Gumagamit sila ng kailang mga mamayan, pinapapasok sa Pilipinas, pwedeng ganon. Or gumagamit pa rin ng mga Pilipino na may pagkatraidor o Pilipinong pro-China. So, challenge dito ang intelligence community ng ating gobyerno. Yung intelligence community ng NBI, ng police, ng immigration, Office of the President, ng military, yung NECA, galaw-galaw kayo. Pag itong mga Chinese national na ito ay espiya dito sa atin, ang tanong hanggang saan ang level? Gaano na kalalim ang nakuha nilang impormasyon sa ating gobyerno? Napakadelikado nito. Kaya pala agresibo ang China sa pang-aagaw sa West Philippine Sea. Alam pa kailam sa international at national law. Kasi na-penetrate. Kung inyong magunitan, nung nakaraang gobyerno rin, napasok ng mga Chinese national bilang auxiliary, bilang mga opisyal ng Philippine Coast Guard. 36 na mga matataas na opisyalis ng Coast Guard. Chinese national pala. Mabuti ngayon, natanggal na. O hanggang saan nila na-penetrate ang communication ng Coast Guard. Baka yan ang dahilan. Kaya yung ating mga resupply ng mga barko dyan sa West Philippine Sea, papunta pa lang doon, hinaharang na. Dahil baka nga nakuha na nila ang detalye ng operasyon ng Coast Guard. Antindi. At ibalikan natin itong POGO at saka yung mga posibleng local executive, elected man o kung ano man ang kailang posisyon, baka kasapakat. Kaya sana hindi lang Senado ang gumalaw. Sana gumalaw ang lahat ng ahensya ng pamahalaan dahil mapanganib pag tayo ay napasok ng mga espiya. May mga dayuhang espiya na rito, tapos may pagkatraidor na Pilipinong pro-China, abay, delikado yan. Dito natin dapat maramdaman kung paano ginagamit ang milyon-milyon o baka bilyon pangkalahatan ang confidential at intelligence fund ng mga law enforcement agency, department secretary, local executive, police, NBI, military, lahat. Lahat yan may intelligence at confidential fund. Galawin po ninyo yan. Gamitin po ninyo. Pakisuyo na lang bilang mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis. Baka yung pera ng bayang ibinabayad hindi nagagamit ng tama. Baka nagiging kasapakat pa. Kasi pag yung local police or local executive ay naging kakampi ng mga dayuhang pwedeng espiya ang galawan, threat yan sa national security. Alam niya ng National Security Advisor, alam niya ng National Security Council, ang aking sinasabi. Bago lumala ang sitwasyon, magtulong-tulong na ang mga Pilipino para makontrol ang mga taong
maaaring nagsasamantala sa Pilipinas. Tulungan natin si Pangulong Marcos. Mga senador, sana walang politika. Although yung mga nag-iimbestigang mga senador naman dyan, hindi naman re-electionist. Mga senador na hanggang 2028 pa, okay. Kasi pagka yung mga senador nag-iimbestiga, re-electionist next year, 2025, malamang pansarili. Operation pakilala lang ang galaw. Mas masarap mag-imbestigang senador yung hanggang 2028 ang term nila. At least hindi walang isong politika para sa next election kasi sila nga hanggang 2028 pa. Pag re-electionist, baka mabola lang kayo eh. Kunwari nagmamalasakit, yung pala publicity lang. Alam nyo, mahirap na rin paniwalaan. Hindi ho lahat ng politiko matino. Marami rin politiko, pang sariling galaw lang ang ginagawa. Okay? Kaya dapat to talagang ituloy. Sana ipakita ni Senador Amy Marcos yung kanyang pagiging independent. Kahit lagi niyang isinasabing siya ay makaduterte kahit mag-isa. Kasi sa kanyang committee babagsak yung investigasyon tungkol sa di umano gentleman agreement between Duterte and Chinese government. Sa committee po ni Amy babagsak di ba paano siya sana maging independent siya diyan. Okay? Pakisuyo lang natin. Sana maging independent kasi delikado yan. At iba pa. So si Senador Ontiveros, Senador Gatchalian ang nakatutok diyan sa investigasyon sa mayor ng Tarlac, si Mayor Alice Go. Tama ba? Go yung apelyido. At yung mga pogo dito sa Metro Manila at sa lahat. Kasi hindi lang ho yan. Buong Luzon yata yan eh. Diba? Meron pa rin sa Cagayan, Isabela, Tarlac, Pangasinan, kung saan-saan eh. At dito sa Metro Manila. Sila ba'y lehitimong negosyante or nagtatrabaho rito or pakawala ng China? Naku, napakadelikado yan. Kaya kailangan po iwasan. Any comment, reaction sa bagay na ito? Samantala, sunod na pag-usapan natin, mukhang itutuloy pa rin ni Senador Bato. Itong linggong ito ang hearing ng kanyang komite. Sino testigo niya? Sinabi na nga ng ang Pangulo at ang malakas ang impluensya ng Pangulo. Majority ng mga Pilipino naniniwala sa Pangulo. Professional liar ang testigo ng komite ni Bato. Hulugan. Pagka hulugan ng pera, kumakanta kahit anong kumanta. Jokes box nga dati. Di ba? Anong paniwala dyan? Sumagot ng isang araw, pabalang din ang sagot eh. Ang promotor niyan, kung bakit yan lumutang na naman ngayon, si Maharlika, di ba? Na ngayon sira-sira din ng pagkatao dahil na-involved dun sa di umano'y krimen. Okay? So maliban dyan, ito si Morales sa mga background, napakarami. Sinira niya si Ping Lacson, sinira niya si General Dionisio, dating Chief of Staff ng military, at dating Director General ng PIDEA. Napakarami na hong personalidad niya na sinira. Kaya nga sabi ng Pangulo ay professional liar. Bakit tutuloy pa? So, Senador Bato, nag-ingat ka rito. Pag ituloy mo ito, baka maging parte ka ng mga nanggugulo. Re-electionist ka, malamang makalimutan ka. Ang laki ng problema ni Bato, baka makalimutan sila. Next year, ngayon Mayo, next May, maghuhusga ng Pilipinong butante. Delikado ang mga alanganin yan.